pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Hiniling po namin ang iyong pagbabasbas, ang iyong banal na espiritu manguna upang sa gayon ng aming pag-aaral, makita namin ang iyong mensahe sa kaliwanagan ng iyong banal na salita. Once again, you speak to us and help us to fully understand your holy word. Pagtubayan niyo po, mag-isa mga kasamahan namin ngayon sa bawat isa at sa mga hindi man namin makasama, bigyan sila ng magandang schedule sa mga susunod na araw. Muli, O Diyos, ikaw siyang manguna at maging dakilang tagapagturo sa aming kalagitnaan sa sandaling ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright. Magandang araw pong muli. Naalala mo ba, Brother, yung pinag-usapan natin last Bible study? At may nabanggit tayo tungkol dun sa utang. Di ba? Ang topic po natin ngayon, yung word na Pastor, masama bang ang magkautang? Yan. Yun yung pag-aaralan natin na mula sa liwanag ng salita ng Diyos na ano ba ang ipinapaliwanag ng Bible when it comes dun po sa salitang debt o utang. Okay? So, kung bubuksan po ninyo, isa talata sa Lumang Tipan sa aklat ng mga awit, Psalms chapter 37, ayan. May binanggit po dito sa aklat ng mga awit. Ito po ay Book of Psalms chapter 37, simula po sa verse 21. Alright? Psalms 37 verse 21. Pakinggan nyo na lamang po. Alright. Siguro kay Ate Feli pababasa natin sa Tagalog. Pero babanggitin ko po sa English. Okay? Psalms 37 verse 21. Nakita nyo na po, Ate Feli? Ayan. Babasahin ko po sa English. Ang sabi po ay ganito. The wicked borroweth and payeth not again. But the righteous showeth mercy and giveth. Yan. Sa Tagalog po, mas maliwanag. Namnamin natin. Ate Feli, pwede po pang kabasa sa Tagalog version? Ang masama ay humingin at hindi nagsasauli. Ngunit, Ang ay nahahabag at nagbibigay. di ba? Pakinggan po ninyo mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ang description po kasi ng Bible doon sa isang tao na humihiram at hindi nagsasauli, masakit man tanggapin, pero sa English wicked eh. Sa Tagalog Ate Feli, ang sabi masama. Pero ang sabi ko sa sumunod na talata, ngunit, ano ang sabi? Ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Kaya alam po ninyo, mapalad pala yung mga nagbibigay. Amen? Yung tumutulong, yung nahahabag. Alam niyo yung salitang nahahabag, yung may compassionate heart. Those people who help and give compassion to someone in need, ang sabi po, na gusto ng Diyos yun eh. Pero alam po ninyo, ang sabi sa unang talata, tatak daw ng masama yung nangihiram at hindi nagsasauli. Ayaw pala ng Diyos nung ganon. Di ba, Ate Feli, ang sabi, ang masama ay humihiram at ang sabi at hindi nagsasauli. So, pwede namang humiram. Kaya lang, ang mahalaga, dapat magsauli. Amen? Yun po yun eh. Kaya, Pastor, ano bang masasabi ng Bible when it comes to sa salitang debt o mangutang o utang? Na alam po ninyo kasi, yung nangihiram, di ba, minsan di ko natin maiwasan. Like sa atin, sa probinsya, di ba? Naalala ko, nung ako'y bata pa, ayan, si Pastor, nung bata pa. Di ba? Yung pag sinabi niyang, manghiram ka nga ng talyase doon sa kumari ko, sa di ba, ganun eh. Manghiram ka nga ng kutsilyo. Di ba? O manghiram ka nga ng kaldero, magluluto tayo. Di ba, may mga ganun, so pwede tayong manghiram sa kapitbahay natin, nagagawa natin yon, right? Pero ang sabi, pag hindi daw natin ito isinauli, ang sabi ng Diyos, hindi daw maganda yon. Kaya, siya nang sabi, pag tayo ay pinakitaan ng magandang bagay, ang sabi nga sa Biblia, nahabag tayo, tumulong tayo, mabuti daw po yun. Pero kapag tayo ang sabi ng hiram, dapat magsauli. So, tingnan po natin, napakaganda po nung tinatawag na
mahabag ka o tumulong ka sa isang nangangailangan. So ngayon, sa tanong po natin, ano ba pastor yung sabi sa Biblia na huwag kang magkautang? Di ba may nabanggit na ho tayong ganong salita na tayo nagkautang? Ulitin ko po, hindi masamang mangutang, pero ang mas maganda sa ating pagkakautang o tayo ng hiram, dapat isauli. Buksan po ninyo sa Roma chapter 13 verse 8. May sinabi po si Apostol Pablo sa Bagong Tipan po yan, Romans chapter 13 verse 8. Ayan. Sa inyo, Brother Rodel, may English dyan? Kaya? Wala kayo ba? Romans 13 verse 8. Ito po ay sulat ni Apostle Paul. Ayan. 13 verse 8. Romans chapter 13 verse 8. Ito po yung sulat ni Apostle Paul regarding dun sa pagbinasa. Tingnan natin ha. Nakita ba sa English version? Tingnan natin. Sige, pakibasa po. Verse 8. Owe no man, di ba? Owe no one anything except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. Kakita nyo? Mas gusto ng Diyos yung maumibig eh. Those, sabi, love one another hath fulfilled the law. Diba, Ate Feli? Nakita niyo po sa Tagalog? Pakibasa niyo nga po. Huwag kayong magkautang, ang sabi. Sige nga po. Huwag kayong kautang ng ano pa man sa kanino man. Maliban. Maliban na mga bigan kayo kapag umiibig sa kanilang kapwa ay nakadanas na ng kautusan. Now, pakinggan po ninyo mga kapatid. Pag binasa mo lang yung talatang ito, parang mapapasin po ninyo, di ba, Rita, na parang ayaw atang ng Diyos na mangutang ako. Di ba? Kasi ang sabi, pakinggan ninyo, di ba, Ate John? Ang sabi sa talata, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Pagka hanggang dun lang, parang putol. Para bagang, Pastor, parang ayaw nga ng Diyos na mangutang tayo. Kasi ang sabi, huwag daw tayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Ano yung sumunod, Ate Feli? Maliban na, ang sabi, sa mga ibigan kayo. So, show compassion, show love one another. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, nakakaganap ng kautusan. Now, dito ho ba sa talatang ito na sinabi ng Diyos, huwag kayong magkautang sa kanino man eh. Bawal ba ang magkautang? Alam po ninyo, ang kahulugan noon, hindi bawal magkautang. Alright? Pero ang sabi nga, papansinin po ninyo, ang Diyos nga nagsabi si Kristo magpautang tayo No, basahin po ninyo, saan natin mababasang talata tayo na sinabi ni Kristo na magpautang tayo. Matthew chapter 5, verse 42. Pansinin po ninyo. Mateo, kapitulo 5, sa talatang 42. Matthew 5, 42. Uulitin ko po. Matthew 5:42. Hindi po kahulugan nun na bawal mangutang. Pero, hindi, may utos nga ang Panginoon Ano ang sabi po sa verse 42? Brother Rodel, give to him, di ba? 5:42 ba, Pastor? Matthew 5:42. Unang aklat po yan sa Bagong Tipan, Mateo. Ayan. Listen, ayan, pakinggan po ninyo. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus Matthew 42. 5:42. Give to him who asks you, and don't turn away him who desires to borrow from you. Di ba? Yan ho'y sabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya, yun pong salita na bawal bang mangutang? Hindi Kasi sabi ni Kristo, di ba, Ate Feli, sa Tagalog, bigyan mo ang sa iyo'y humihingi. Di ba, usahan sa Pilipinas may kakatok, palimos po, di ba? Ano sabi sa Tagalog? Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y, sabi? Nangungutang. Kaya pag si kumare lumapit, pautang naman mo ngayon. Pasinin ninyo, bigyan mo. Di ba? Ang sabi, kaya hindi ho bawal yung magpautang. Ang bawal po doon, yung hindi tayo
tumupad doon sa ating responsibilidad. Yun po ang ibig sabihin nun sa Romans chapter 13 na sinabi, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Kasi sa Matthew chapter 5, sabi po ni Jesus Christ, give to him that asketh thee, yung humihingi, magbigay daw tayo. And from him that would borrow of thee, turn not thou away. Siya na nangungutang, ay huwag mo naman daw siyang ang sabi, ay talikdan. Kaya po, mga kapatid, maliwanag po yung salita ng Diyos mula sa kanyang Biblia, na bigyan mo pala pagka may nanghihingi sa iyo. Huwag daw po nating tatalikuran. Kaya nga ang sabi, ang masama, ito ho, hindi ho masamang magkautang. Ang masama, magkautang tayo na mananatiling utang at hindi tayo nagbabayad. Amen? Yun po ang ayaw ng Diyos. Kapag ka lumapit tayo, humingi tayo ng tulong, humingi tayo ng pabor, ang gusto ho ng Diyos, hindi masama yun. Ang nagiging masama, yung hindi natin tinutupad yung ating responsibilidad. Alright? Kaya mga kapatid, pansinin po ninyo, kung ang sabi po ni Apostol Pablo na huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man sa Romans 13 verse 8, kailangan po yung iniutang natin ang sabi, yung hiniraman natin ang sabi, bayaran dapat natin. Amen? Ganun po yun. Hindi po masamang lumapit ka, gipit ka, kailangan mo humingi ng tulong, mangutang tayo sa kaibigan, kamag-anak. Pero ang sabi po, kinakailangan naman may responsibilidad yun. Bayaran natin sa tamang panahong pinagkasunduan. Yun po ang nagiging masama. Kapag ka tinalikuran natin, hindi natin sinunod yung ating napagkasunduan. Alright? Kaya hindi po masamang mangutang, nagiging masama lang kapag hindi po tayo tumupad sa ating salitang binitawan. So mga kapatid, ang isa pong paraan ng pagkakautang, pansinin po ninyo. Pastor, ano bang klase ng utang yung binanggit pa sa Bible? Balikan po natin yung Romans chapter 13. Verse 7 naman natin basahin. Makikita po ninyo dito sa verse 7 ng Romans chapter 13, ano ba yung dapat kung hindi ako dapat na magkautang? Tingnan po ninyo. Romans chapter 13 verse 7. Ayan. Inisa-isa po dito ni Apostol Pablo yung kung ano yung nararapat nating gawin. Alright? Pakinggan po ninyo. Romans 13 verse 7. Ate Feli sa Tagalog, ano ang sabi diyan? Ano yung ibibigay natin? Ibigay ninyo sa lahat, Mhm. sa kanila inapat. Ano? Buwis? Ambag sa Ambag? dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. Oh, amen. Anong verse yan, Ate Feli? Verse 7. Di ba? Ano daw yung bibigay natin? Ibigay daw natin, alin? Yung nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat kapurihan. Alam po ninyo, may responsibilidad po tayo. Dapat ibigay daw natin yon. Kaya ano ang sabi sa verse 8, Ate Feli? Ang sabi, huwag kayong... Pagkautang ng anak paman sa kanito man. Oh, bakit ayaw ng Diyos? Mhm. Di ba? Kaya po binanggit ni Apostle Paul na huwag kayong magkautang ng ano paman, yun yung connection sa verse 7 sa una. Ano yun? Ano yung huwag tayong magkautang sa kanino man? Verse 7, ibigay ninyo yung buwis na dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat kapurihan. Kaya nga po, huwag kayong magkautang sa kanino man sa verse 8. Kasi po, ang isa sa pinakadiwa po ng utang, kapag ka po hindi natin ibinigay sa kinauukulan yung dapat nating ibigay. Render to them. Di ba nga ho ang sabi? Sa kanila na dapat na nararapat. Mahalaga po yun mga kapatid. Ibigay eka natin sa kanila yung nararapat. Ano po yung nararapat? Buwis sa dapat buwisan.
ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat kapurihan. Kapag hindi daw po natin ibinigay yon, ang sabi ni Apostol Pablo, nagkakautang tayo. Right? Kaya yun pala ang ibig sabihin nung huwag tayong mangutang. Ano yun? Yung hindi natin nagagampanan yung responsibilidad natin. Mahalaga po yun. Amen? Kaya mga kapatid, pasinin po ninyo, halimbawa sa tax. Di ba dyan, sa atin, sa Pilipinas, merong tinatawag na yearly, meron tayong tax na binabayaran. Di ba? Dito ho sa amin, sa Amerika, meron kami tinatawag na yearly na dapat ano kami sa aming tax sa kinita namin. So, dapat i-tax namin yun. Pero kapag hindi daw ginanap yun, utang tayo dun sa dapat nating hindi pagkautangan. Now, mahalaga po, pansinin po ninyo mga kapatid, mahalaga po na ibigay natin yung nararapat sa bawat isa. Due to them that needs it. Alright? Kaya, muli, mga minamahal, hindi ho masamang magkautang. Okay? Hindi ho masamang magkautang. Pero ang nagiging masama, yung hindi natin ginagampanan at binabayaran yung ating pagkakautang. Kung tayo ay nagkautang. Now ngayon po, kung papasinin po ninyo, sa Romans chapter 13, verse 7, di ba? Kaya po, kung babalikan natin yon, ang sabi sa talata, ibigay ninyo yung sa lahat ay nararapat. Yun ang mahalaga doon. Ibigay daw po natin, gawin natin yung mga bagay na kung saan nararapat sa kanila. Ibig sabihin, yung hindi po natin pagbibigay ng pagbabayad, what is due sa English, di ba? Sa mga tao, nagkakautang daw tayo doon. Alright? Ulitin ko po. Yung hindi daw po natin ibinibigay what is due o yung nararapat sa mga tao, nagkakautang daw tayo doon. Halimbawa po, buksan po ninyo sa 1 Corinthians chapter 7. Sulat din po ni Apostol Pablo. 1 Corinthians, tumingin tayo ng example na kapag hindi natin ibinigay yung nararapat, nagkakautang tayo. 1 Corinthians 7 verse 3. Nagbigay po ng halimbawa si Apostol Pablo. Ano po ang binigay na example ni Apostle Paul? Kapag hindi natin ginampanan yung isang bagay, nagkakautang tayo. Anong example ang binigay niya? 1 Corinthians 7 verse 3. Father, nakita mo sa English? 1 Corinthians chapter 7 verse 3. Verse 3. 1 Corinthians. Ayan. Wala. Kaya, Ate Feli, habang hinahanap sa English, nakita niyo po sa Tagalog, Ate Feli? 1 Corinthians chapter 7 verse 3. Ito po yung isang example na kapag hindi natin ibinigay yung nararapat, nagkakautang tayo. Ano yun? Nakita niyo po, Ate Feli? Ayan. Sige po, take your time. Pero gusto kong mabasa natin sa Tagalog. Ayan, nakarating na po kayo. Ayan, Giselle, sige po. Amen. Oh. Opo. Oho. Tama ho. Ate Feli, kung nakita niyo po, yung 1 Corinthians, ayan, chapter 7, verse 3. Mm-hmm. O, di ba? Ano daw 'yon? Ibigay ng lalaki sa asawa ang kanyang nararapat. Right? Mga asawang lalaki. Ano ang sabi ng Panginoon? Ibigay ng lalaki sa asawa ang kanyang nararapat. At gayon din naman ang babae sa asawa. Mga kapatid, utos po na ibigay ng mga lalaki sa asawa yung nararapat. Gayon din naman sa inyong mga babae,
ibigay sa asawa yung karapat-dapat. Kaya po, ulitin ko, yung obligasyon natin sa isa't isa, mahalaga. Gayon din sa mga lalaki. Tingnan po ninyo, asawang lalaki. Kapag hindi mo ibinigay sa asawa mo yung nararapat, nagkakautang po tayo sa asawa natin. Yan po ang sabi sa iyong kabiyak. Vice versa, ganon din naman po yung sa babae. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, mahalaga yung tayo na may asawa, binigyan niya ng example, tayong lalaki sa asawa, ibigay daw yung nararapat. Kaya Brother Rodel, marami na tayong utang kapag hindi natin natutupad yun. Diba? Ano ba yung karapat dapat sa asawang babae? Siyempre, yung food, clothing, and shelter. Diba? Sa pamilya. Mahalaga yon. Kaya nga ang sabi, di ba, Tefeli, let the husband render unto the wife due benevolence. Yung karapat dapat. Kaya ang utang, hindi lang naman po kasi pera. Yung salitang utang, hindi lang naman po money. Pwede rin yung due benevolence. Ano yung example? Sa mag-asawa. Kaya po, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, what is due, dapat ibigay po natin. Kaya hindi lang po nagkakautang sa tao, kung hindi, po pwede rin po tayong magkautang dun sa Diyos. Bakit? Kasi ang isang halimbawa, ito po. Inaasahan ng iyong empleyado, di ba, sa company, na pasahurin niya yung nararapat na sahod sa kanyang mga tauhan. Pag sa panahon ng sweldo ay hindi niya yung binigay, anong nangyayari? Nagkakautang po siya. Mababasa niyo po yan sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy. May utos po ang Diyos. Few verses po and we will close with this. Ano po ang utos naman ng sa ikalawang example? Employer and employee relationship. Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Panglimang aklat po sa Lumang Tipan. Chapter 24. Deuteronomy, chapter 24, verse 14. This is the second example po na binigay na anong klaseng utang pa? Hindi lang yung sa mag-asawa, hindi lang yung sa pera. Ano tong ikatlong halimbawang binigay sa atin? Employer and employee relationship. Verse 14, chapter 24 ng Book of Deuteronomy. Nakita dyan sa English, Brother Rodel? 14, Pastor, 14 ano mo? Verse 14, chapter 24, verse 14. Deuteronomy. Ayan. Ang may sulat po niyan ay si Moses. Alright? May utos si Moses sa mga tao mula sa Diyos. Ano yun? Thou shall not oppress. Diba? Ayan. Tefeli sa Tagalog, habang hinahanap ni Brother Rodel. Nakita niyo po sa Tagalog? O, pansinin po ninyo ha. Ano, Pastor? Ano Brother Rodel? Chapter ano po? 24, 24 verse 14. verse 14. Chapter 24, verse 14. This is another example of an employee to an employer. Ano yung pagkakautang ng pananagutan ng employer? Ano ang sabi ba dito sa 14? Thou shall not... Nakita mo? Ayan. Verse 14. Ano, wala si Rita, yung audio, wala. Ayan. Verse 14. Ayan, nakita ko na, Pastor. Ah, sige po. Alright. Pakibasa po. Ayan. Sino unang nakakita? Pastor, Ah, sige. Basa na po. Pastor, meron na. Okay. English, Pastor. Ah, sige po. Deuteronomy 24 verse 14. Ayan. You shall not oppress Uh-huh. a hired servant who is Poor poor and needy, and needy. Okay? Whether whether he is one of your brothers or one of the foreigners who are in your land
within your gates. O, di ba? Ang sabi nga, thou shalt not oppress an hired servant. Yung tinatawag po nating nagpapaupahang dukha. Yung may katiwala, meron siyang servant. Huwag daw po natin siyang pipighatiin. Bakit? Kasi ang sabi dyan sa verse 15, Brother Rodel, sa kanyang kaarawan, ano ang sabi? At his day. Pakituloy. Ano ang sabi sa 15? In his day you shall give him his wages. Neither shall the sun go down on it, for he is poor, and sets his heart on it. Lest he cry against you to the Lord, and it be seen to you. O, anong sabi? Magiging kasalanan mo pa ito. So, pinapaliwanag po ngayon ni Moses, huwag mo daw pipighatiin ang isang servant mo dahil siya ay mahirap o dahil siya ay may pangangailangan. At sasabi, kahit siya'y taga-ibang bayan na nasa iyong bayan o sa loob man ng iyong pintuong daan, kasi meron ho kasing servant meron siyang amo. Pero sabi sa amo, huwag mo daw pipighatiin yung mga servant mo. Bakit? Verse 15, sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Yung kanyang sweldo, ibig sabihin po, sa araw na yon, ibigay mo yung sweldo niya. Bakit? Ni huwag lubugan ng araw sapagkat siyang mahirap, siyang inaasahan ng kanyang puso. Kasi kaya nga siya nagtrabaho, mahirap siya at meron siyang dapat na pagkakitaan. Kaya ang sabi ni Moses, huwag mo daw pighatiin yun. Kapag oras na ng sweldo, pasweldohin mo yung nasasakupan mo, yung servant mo, di ba? Kasi kung hindi, ang sabi, sapagkat siya'y mahirap, siya'y inaasahan ng kanyang puso, baka siya'y dumaing sa Panginoon, laban sa iyo, at maging kasalanan sa iyo. So, yun po ang warning. Kasi pag nanalangin siya sa Diyos, madinig ng Diyos ang panalangin niya, babalikan ka naman ngayon ng Diyos. Ibig sabihin lang po, na kung ano yung utang, hindi lang ho pera, hindi lang ho relasyon sa mag-asawa na pwedeng magkautang tayo, maging ho sa employer and employee, pwedeng magkautang. Kaya nga ang sabi, ibigay mo yung nararapat sa kanya. Kung hindi, ang sabi, magiging kasalanan ito laban sa iyo. So mga kapatid, tapusin po natin dito, masama bang magkautang? Hindi po. Nagiging masama kung hindi po natin ginagampanan yung ating pong dapat na gampanan. Halimbawa, nangako tayo, gawin po natin dapat yung ating salitang binitawan. Yung responsibilidad, mahalaga po yun. Kasi nga ang ating Panginoon nagsabi rin, yung lumalapit sa iyo, bigyan mo. Yung humihingi sa iyo, pautangin mo. Kaya po yung salitang utang, maraming kahulugan po yun. Hindi lang ho pera. Okay? Kaya nang manalangin si Kristo, di ba? Ano po ang ipinalangin niya? Ang sabi nga, Panginoon, ipatawad mo sa amin ang aming pagkakautang. Naalala niyo po yung Lord's Prayer? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. O, ipagpatawad niyo, Panginoon, ang aming pagkakautang. So, hindi po lahat pera yun. Pwedeng, ang sabi nga po, sa salitang utang, hindi ho palaging pera. Huling example po, ano yung masama na dapat ay sa salitang utang na nagiging masama, dapat bayaran, dapat gampanan. Example po ng isang anak. Tayong mga naging anak at ngayon may pamilya na tayo. Meron tayong anak. So I'm speaking now to all the children, sa mga may magulang at sa may mga nasasakupang mga anak na nasa kanilang pamilya. Sa isang anak po na hindi marunong gumalang sa kanyang magulang at ang tawag doon po ng Diyos, di ba? Maging sa atin, walang utang na loob. Kasi nga sa Diyos ang sabi, may utos ang Diyos sa mga anak. Ano pong utos ng Diyos sa mga anak? Igalang mo ang iyong ina at ama na na siyang unang utos na may pangako. Kaya to all the children, ang sabi ng Diyos,
Huwag daw po tayo dapat magkautang sa ating mga magulang. Igalang natin sila. Amen? Ephesians chapter 6, Ate Feli, Efeso, kapitulo 6, talatang 2. Ito po ang panghuling utos na kung saan ay pwede nating basahin. Sa mga tayo na naging anak noon at tayo may mga anak ngayon, ano ang utos sa atin ng Diyos? Ephesians chapter 6. Ayan. Ano ang gusto ng Diyos sa mga anak? Ephesians chapter 6 verse 2. Ayan, pakibasa po. Dahil mo ang iyong ama at ina Bakit? na si Kristos na may pangako. Oh, di ba? Oh, mga anak, bakit pa kailangan igalang pa yung mga magulang? Ay kasi ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Kaya alam naman ho natin sa mga anak natin, di ba, napalaki natin ng tama, napangaralan natin ng maayos. God bless their heart, di ba? Napakabuti po ng ganun. At yung mga anak sumusunod sa magulang, God bless their heart. Kasi, pasinin nyo, Ate Pela, sabi sa verse 1, mga anak, pakibasa nyo pa yung verse 1. Mga anak, Hmm. magsitalima kayo sa inyong mga gulang sa Panginoon. Sapagkat, Ito, ano daw yan mga anak? Matuwid. Kaya, yung salita pong matuwid doon, this is right. Hindi ka mapapariwara kapag nakinig ka sa magulang mo. Amen? Mga anak, kapag ikaw ay nakinig sa iyong magulang, sumunod ka sa kanilang utos minsan nabibigatan tayo, parang sa palagay natin ay hindi natin gusto. Walang hiniling na masama ang magulang sa kanyang anak. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ito ay matuwid. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Bakit, pastor? Igagalang ko yung magulang ko. Ang sama-sama ng magulang ko. Alam po ninyo, kung papansinin ninyo, maaaring may mga magulang na hindi naging maganda ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Nangyayari yun, di ba? Ibinebenta yung mga bata. Diba? Pinagtatrabaho ng maaga. Nangyayari po yun. Pero pasinin po ninyo, ano yung pinakamahalagang dapat na isauli natin sa masamang nangyari o hindi natin gusto? Ate Feli, verse 3, ano ang sabi? Upang di ba? Kaya ang benefit noon, mga anak, ang sabi sa verse 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng ng malaon sa lupa. In English, that it may be well with thee and thou mayest live long on earth. So, ang utang po, hindi lang po palaging pera. Ang utang po pwedeng sa mag-asawa, ibigay yung nararapat. Kung hindi, nagkakautang ako. Ikalawa, sa employer. Ikatlo, employer and employee. Kapag hindi binigay yung tamang sweldo at yung nararapat, ang sabi, nagkakautang siya. Then, ikaapat, mga anak, ang sabi, ibigay natin at igalang natin ang mga magulang. Bakit? Sapagkat ang sabi, yun ang pangunang utos na may pangako. Bakit? Sapagkat ang sabi sa verse 3, mga anak, ikaw ay mabubuhay ng mabuti at layaong kang mas maraming panahon at araw sa mundo ito. Which means, long live on this earth. Magkakaroon ka ng magandang tinatawag na kawakasan sa mundo. So, lagi pong may benefit yung sumusunod sa Panginoon. Amen? Lagi pong may blessings yung mga anak na sumusunod at nagumagalang sa magulang. Kaya mga kapatid, ang utang hindi masama. Nagiging masama kung hindi po natin ito ginagampanan sa ating kapagkasundo. Nawa po, nagkaroon tayo ng kaalaman sa ating Bible study sa topic na Panginoon, naway magampanan ko po, idalangin natin na yung ating pong responsibilidad ay maibigay po natin sa karapat-dapat. What is due and benevolence, kinakailangan pong isauli o ibalik natin. Amen? Sapagkat yun po ang gusto ng Panginoon. So mga minamahal, hindi masamang utang, nagiging masama lang kung hindi natin to binabayaran.
Nawa po ay ibigay natin sa Diyos ang ating mga sarili sa paano natin ito magagampanan, kinakailangan pong magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat hindi naman po tayo pababayaan ng ating Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat. At dito po tayo nagtatapos sa ating maiksing Bible study. Amen? Alright. Salamat po. So, Brother Rodel, salamat sa inyo. And before we proceed sa ating closing prayer, and same thing sa ating mga prayers sa atin, salamat sa Diyos. At nakasama natin ng bawat isa. At nawa ay magkaroon pa tayo ng magandang pagkakataon sa mga susunod na araw sa ating pag-aaral. Alright? Ikat kayo sa inyong biyahe. Salamat sa ating nakasama. At nawa ay ayan, at kami po ay nalulugod, nakasama namin kayo at patuloy po nating ipapanalangin sa Panginoon ng bawat isa. Same thing din po sa ating closing prayer. Meron po ba kayo nais idagdag?